Magandang tanghali Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita. Sa pangunguna ng Presidential Communications Office na kinabibilangan ng Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, IBC at PTV, mula sa IBC 13, ako po si Princess Jordan. Ihahatid namin ang mga komprehensibo at mahalagang balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mula naman sa PTV, ako si Alan Francisco. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong tanghali sa Balitang Pambansa, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dinagdagan pa ang ibinuhos na tulong sa mga apektado ng bagyo sa Bicol Region. Sistema para tulungan ang lahat ng biktima, tiniyak ng Pangulo. Inilatag na tulong ng Department of Agriculture para sa mga magasakang naapektuhan ng Bagyong Christine. Umabot na sa mahigit 500 at 41 milyong piso. Halaga ng humanitarian assistance ng DSWD para sa mga sinalanta ng Bagyong Christine. Umabot na sa mahigit 327 milyon pesos. Department of Health nagpadala ng karagdagang medical teams para tugunan ang pangailangan ng serbisyong medikal sa Bicol Region. At pagpirma ng kasunduan para sa pag-upgrade sa pasilidad at pagpapabuti ng sistema ng biyahe sa Laguindingan International Airport, sinaksihan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Una sa ating mga balita, umabot na sa 130 million pesos ang ipinamahaging tulong ng pamahalaan para sa mga sinalanta ng Bagyong Christine sa Bicol Region. Tiniyak naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na may sistema ang pamahalaan para tulungan ang lahat ng biktima ng bagyo. Yan ang Balitang Pambansa ni Clazel Pardilla. Dinagdagan pa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang ibinuhos na tulong sa mga biktima ng Bagyong Christine. Papalo na sa 130 milyong piso ang ipinagkaloob na pinansyal na tulong sa probinsya ng Albay, Camarines Sur at bayan ng Naga na labis na naapektuhan ng Bagyong Christine. Meron naman tayong sistema para tulungan lahat yung mga naging biktima. And all of that is in place. Gamit ang C-130, ipinadala ni Pangulong Marcos ang mga tulong na ito mula Metro Manila patungo na Bicol Region. Satellite para magkaroon ng linya ng komunikasyon, generator set at water filtration na pansamantalang magbibigay ng supply ng kuryente at malinis na tubig. Dumating din ang tonelalang processed meat product at 1,000 kahon ng mga delata mula sa mga pribadong kumpanya. Bukod pa ito sa libo-libong food pack at hygiene kit na ipinamamahagi ng Department of Social Welfare and Development. 4 na truck naman ng bigas ang ipinadala ng National Food Authority sa mga biktima ng bagyo. Tiniyak ng Presidente ang pagbibigay ng pinakakinakailangang tulong sa mga biktima ng kalamidad at patuloy na rescue operation sa mga naipitang baha at pagguho ng lupa. Meron pang ibang lugar na rescue pa rin. Pero siyempre yung mga nasa evacuation center na binibigyan ng atin ng relief goods, nasimula na dun sa baba. Nakita natin, nasimula na yung pagbigay ng cash benefits para makauwi na yung mga tao. Pag nakauwi na sila, may hawak silang pera para sa mga pangangailangan nila. But we will continue to provide them with food packs hanggat kaya na nilang magluto ng sarili nila. Ipinag-utos din ng Presidente ang pagpapadala ng karagdagang medical team sa Bicol. Nananatiling bukas ang mga pampublikong ospital sa Naga City, pero karamihan sa mga tauhan nakadeploy sa mga evacuation center. Siniguro naman ang pamahalaan na sapat ang supply ng gamot. So for the medical concerns, it's usually the medicines that we have to look up. First, the prophylaxis for the leptospirosis and all of the other diseases that come with the flooding. Hygiene kits, the same thing. We have enough. Supply. Ipinangako ng Health Department ang papalo sa 142 million pesos na tulong medikal sa mga biktima ng Bagyong Christine. Mula sa PTV, Clazel Pardilla, Balitang Pambansa.
Nagpapatuloy ang paghahatid ng humanitarian assistance ng Department of Social Welfare and Development para sa mga sinalanta ng Bagyong Christine. Sa datos ng DSWD, umakyat na sa mahigit 327 milyon pesos ang halaga ng tulong na naipamahagi sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Sa ngayon, nasa mahigit 1.7 milyon na pamilya ang apektado ng bagyo mula sa 10,222 na barangay. Dagdag pa ng DSWD, mayroong nakahandang mahigit 2.637 billion pesos na pondo ang kagawaran para sa ayuda, kung saan mahigit 2.434 billion pesos dito ay para sa food and non-food items at mahigit 203 million pesos na standby funds. Umabot na sa mahigit 541 million pesos na halaga ng agricultural inputs ang nipamahagi ng Department of Agriculture sa mga apektado ng Bagyong Christine. Ayon sa DA, ito'y mula sa mga regional office ng Cordillera Administrative Region, Regions 3, 4A, 4B, 5, 8, 12 at 13. Kabilang din sa assistance ng DA ang sako-sakong mga bigas mula sa National Food Authority na ipapamahagi ng DSWD at mga lokal na pamahalaan sa mga apektadong pamilya. Nagsimula na rin ang rollout ng Kadiwa stores sa mga apektadong lugar. Kaugnay nito, inihanda ng DA ang 1 bilyong pisong Quick Response Fund para sa rehabilitation at muling pagbangon ng mga lugar na apektado ng bagyo. Mayroon ding 500 milyong piso para sa survival at recovery o Sure Loan Program ng Agricultural Credit Policy Council na may hanggang 25,000 pesos na maaring utangin at maaring bayaran ng walang interes sa loob ng 3 taon. Kabilang din sa tulong ng kagawaran ang pagbabayad sa mga apektadong magsasaka na nasa ilalim ng Philippine Crop Insurance Corporation. Sa uling datos ng DA, umabot na sa 3.11 billion pesos ang halaga ng pinsala sa agrikultura sa 11 rehiyon sa bansa, kung saan apektado ang mahigit 74,000 magsasaka at mahigit 72,000 ektarya ng sakahan. Nagpadala ng karagdagang medical teams ang Department of Health para tulungan ang Health Emergency Response Teams na kasalukuyang tinutugunan ang nangangailangan ng serbisyong medikal sa Bicol Region dahil pa rin yan sa pananalasa ng Bagyong Christine. Ayon sa DOH, karagdagang 39 na mga doktor, nurse at health professionals ang ipinadala sa Naga City General Hospital, habang 52 naman sa Bicol Region General Hospital and Geriatric Medical Center sa Cabusao, Camarines Sur. Nakasama naman sa convoy ng mga bus mula sa DPWH ang mga ambulansya ng DOH na may mga kagamitan, gamot at iba pang medical supplies. Kabilang sa mga ipinadala ang mga miyembro ng Philippine Emergency Medical Assistance Teams mula sa iba't ibang ospital sa bansa. Nauna nang tiniyak ni Health Secretary Teodoro Herbosa na mayroong disaster response team ang DOH at nakatutok ang kagawaran sa pagbibigay ng serbisyong medikal sa mga nangangailangan. Umabot na sa mahigit 80 milyong piso ang halaga ng pinsala sa sektor ng agrikultura sa lalawigan ng Laguna, kasunod ng panalasa ng Bagyong Christine. Si Tom Alvarez ng Radyo Pilipinas sa Balitang Pambansa. Umabot na sa 84 milyong piso ang halaga ng damage natin ng Bagyong Christine sa sektor ng agrikultura sa lalawigan ng Laguna ayon sa tala ng Laguna Office of the Provincial Agriculturist. Pinakamalaki sa mga nasalanta ay mga palayan, high-value crops at pangisdaan. Sa panayam ng Radyo Pilipinas Susena kay PDRMO Head Aldwin Montesines Sejo, naitala sa lungsod ng Santa Cruz ang pinakamaraming nasirang agri-crops na umabot sa halagang 35 milyong piso. At sa pangisdaan naman ay ang bayan ng Sinuloan na halos 14 milyong pisong halaga ang nasalanta. Kaugnay nito, base sa situational report ng Laguna PDRMO ay nasa halos 12 milyong pamilya o katumbas na mahigit 51 milyong individual ang nailikas ng tanggapan sa pamamagitan ng preemptive at forced evacuation nitong kasagsagan ng bagyo. Dalawa naman ang naitalang casualties dahil sa pagkalunog dulot ng pagbaha mula sa Barangay Pulong, Santa Cruz, Santa Rosa City. Agarang umaksyon at nagsagawa ng relief operations sa mga lugar at evacuation center ang pamahalang panlalawigan sa mga bayan at lungsod na lubhang sinalanta. 9 na bayan at lungsod sa lalawigan ng Laguna ang isinailalim sa state of calamity bunga ng severe tropical storm Christine. Mula sa Radyo Pilipinas Lucena, Tom Alvarez
para sa Balitang Pambansa. Nasa 14 sa kabuuang 47 rubber boats mula sa tanggapan ni House Speaker Martin Romualdez at Ako Bicol Party List Representative Zaldico ang naibigay na sa mga binabahang bayan at lungsod sa Camarines Sur at response agencies ng pamahalaan. Yan ang Balitang Pambansa ni Nancy Mediavillo ng Radyo Pilipinas Albay. Sa total na 47 na rubber boats na dapat mabigay sa mga bayan at lungsod sa Bicol, na grabing binaha, may 32 na dito ang dumating at natitirang 15 ang inaasang dumating pa sa Bicol International Airport, Daraga Albay ngayong araw. Bukod sa mga LGUs, mabibigyan rin ang Philippine Coast Guard, Philippine Navy, PNP Maritime, Philippine Army, Philippine National Police at Bureau of Fire Protection. Ang mga assets na ito ay napakahalagang kagamitan sa pagresponde sa mga binabahang lugar tuwing may masamang panahon gaya ng Bagyong Christine at sa ngayon nasa par na ang Bagyong Leon. Sa tala ng Ako Bicol Party List ang matumanggap na ng rubber boats, tigdalawa ang Philippine Navy, PNP Maritime, Philippine Coast Guard, tig-isang LGUs ng Milawor, Naga, Nabua, Kamaligan at Bulapawang sa Camarines Sur. Ngayong araw, ang dagdag na 17 na rubber boats ay pamamahagi sa LGU Camarines Sur na may 8 at ibang bayan na hindi pa nabibigyan. Bukod sa mabinahang lugar na Bagyong Christine, mabibigyan rin ang halos lahat ng mga bayan at lungsod sa Bicol. Mula Legazpi City, Albay, Nancy Mediavillo para sa Balitang Pambansa. Update naman po sa lagay ng panahon, lumakas bilang severe tropical storm ang Bagyong Leon kaninang alas 8 ng umaga ayon sa Pag-asa. Sa datos ng Weather Bureau, namataan ng bagyo 735 kilometers sa silangan ng Kasiguran Aurora o 780 kilometers sa silangan ng Etiaga Isabela at kumikilos ito pakanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. May lakas ng hangin na 95 kilometers per hour at bugsong 115 kilometers per hour. Kaugnay nito nakataas ang signal number 1 sa ilang lugar sa Luzon, kabilang ang Batanes, Cagayan, kasama ang Babuyan Islands, Isabela, Ilocos Norte, Abra, Apayao, Kalinga, silangang bahagi ng Ifugao, silangang bahagi ng Quirino, hilagang bahagi ng Aurora at hilagang bahagi ng Catanduanes. Sa pagtataya ng Pag-asa, tatahakin ng STS Leon ang kanlurang hilagang kanluran ngayong araw hanggang bukas ng umaga. Matapos nito ay kikilos pa hilagang kanluran hanggang maglandfall sa silangang bahagi ng Taiwan sa Huwebes ng gabi o Biyernes ng umaga. Inaasahang lalabas ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Leon sa Biyernes na umaga o tanghali. Susunod sa Balitang Pambansa, dating Pangulong Rodrigo Duterte dumalo sa pagdinig ng Senado ukol sa war on drugs ng nakaraang administrasyon. At International Conference on Women, Peace and Security 2024, formal nang nagbukas ngayong araw. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Balitang Pambansa. Disaster Watch. Alamin ang mga dapat ilagay sa go bag bilang paghahanda sa anumang sakuna. Maglagay ng tubig na maiinom at mga pagkaing hindi madaling masira. Maglaan ng espasyo para sa first aid kit at survival kit para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Huwag kalimutan ang toiletries para mapanatili ang kalinisan sa katawan. Samahan din ang mga damit at beddings na magtatagal ng ilang araw. At para ligtas at may alam, magdala ng personal protective equipment at mga teknikal na gamit. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo. Sinimulan na ng Senate Blue Ribbon Committee ang motu proprio inquiry tungkol sa war on drugs ng nakaraang administrasyon at sa unang pagkakataon dumalo sa pagdinig si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan ang Balitang Pambansa ni Daniel Manalastas ng PTV. Daniel?
Babalikan natin maya-maya lamang si Daniel Manalastas. Samantala, may natukoy na ang House Committee on Good Government and Public Accountability na 2 batayan na pwedeng gamitin para sa paghahain ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sa susunod na linggo, inaasahang magpapatuloy ang komite sa kanilang pagdinig sa issue. Yan ang balitang pambansa ni Mela Las Moras ng PTV. Mela? Yes, Princess, graft and corruption at betrayal of public trust ang ilan sa mga nasasitang batayan ng House Committee on Good Government and Public Accountability na maaaring gamitin sa posibleng paghahain ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sa isang panayam sa media ngayong umaga, sinabi ni Committee Chair Joel Chua na natukoy nila ito sa gitna nga ng investigasyon tungkol sa umano'y fund misuse ng Office of the Vice President at Department of Education sa ilalim ng pamuno ni Duterte. Sabi ni Chua, para lang sana sa pagbuo ng mga bagong batas ukol sa tamang paggamit ng pondo ng pamahalaan ang kanilang pagdinig, pero dahil sa takbo ng kanilang pagsiyasat, nakita nga nilang maaaring maging ground sa pagsampa ng impeachment complaint laban sa Vice Presidente ang graft and corruption at betrayal of public trust. Ito ay kaugnay pa rin sa maanumalya umano ng paggamit ng pondo sa youth programs at umano'y overpriced rental payments for safe houses. Una nang binatikos si Vice President Duterte ang komite na pawang pananira at pamumulitika lang daw ang ginagawa laban sa kanya. Pero nilinaw naman ni Chua na evidence-based ang kanilang mga hakbang. Sa susunod din ang pagdinig, maaari din daw magpaliwanag ang kampo ng Duterte at linawin ang mga anomalyang ibinabato sa kanila. Bukod dyan, natanong naman si Chua ng kanyang reaksyon sa pagharap ng ama ng Vice Presidente na si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Senado ukol naman sa issue ng war on drugs. At kanyang iginagalang nila ang niwalay na investigasyon ng Senado sa issue. At yan muna ang latest, Princess. Salamat, Mela Las Moras. Samantala, sinimulan na ng Senate Blue Ribbon Committee ang motu proprio inquiry tungkol sa war on drugs ng nakaraang administrasyon at sa unang pagkakataon, dumalo sa pagdinig si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan ang balitang pambansa ni Daniel Manalastas ng PTV. Daniel? Sa alam ng tangkada na nga ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Subcommittee hinggil sa war on drugs. Sa unang pagkakataon, humarap si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagdinig. Humarap din sa pagdinig si dating Senadora Laila de Lima, mga dating hepe ng Philippine National Police, pati na ang mga umano'y biktima ng drug war ng dating administrasyon. Sa plenary hall, isang upuan lamang ang pagkitan ni Duterte at ni de Lima. Hiling ni de Lima kay Duterte, professional ito at huwag daanin sa mga pagsagot sa tanong ng mga senador. Si Duterte naman inaako ang legal na responsibilidad sa lahat na nagawa ng mga pulis hinggil sa kanyang mga kautusan. Siya raw ang mananagot at hindi ang mga pulis na sumunod. Ayon si Duterte, ginawa lang niya ang kanyang dapat gawin at para raw ito sa bansa. Hindi raw tungkol sa mga pagpatay ang kanyang kaundan, sa raw tungkol sa pagprotekta sa mga inosente at walang laban. Samantala, ang Senado nagharap din ang mga supporters ng dating Pangulo at kaanak na mga umano'y na biktima ng extrajudicial killings. At yan muna ang pinakahuling update, Alan. Maraming salamat, Daniel Manalastas. Sa ibang balita, iginiit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapaganda ng mga pasilidad at pagpapabuti ng serbisyo sa mga paliparan sa bansa. Sinabi ito ng Pangulo sa kanyang pagsaksi sa pagpirma ng Lagindingan International Airport Public-Private Partnership Project Concession Agreement. Ang detalye sa balitang pambansa ni Clazel Pardilla ng PTV Live. Yes, Alan, inaasahan na masisigla pa ang turismo at mas lalago pa ang ekonomiya sa Northern Mindanao sa tulong yan ng Public-Private Partnership Concession Agreement sa Lagindingan International Airport sa Misamis Oriental. Pinirmahan na ngayong araw ng Department of Transportation at pribadong sektor ang Lagindingan International Airport Public-Private Partnership Concession Agreement na sinaksihan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ibinigay sa Aboitiz Infracapital ang pagpapataas ng antas, operasyon at pangangalaga sa paliparan sa loob ng 30 taon. Target gawing moderno, pagbutihin ang serbisyo at itaas ang kapasidad ng paliparan sa naturang
o sa Misamis Oriental. An agreement for the Laguindingan International Airport Public-Private Partnership Project provides us with the opportunity to expand the facilities, upgrade the terminals, augment capacity, and deliver our services in a safer, efficient, and more convenient way. This also shows our commitment to invest in the development of Northern Mindanao. Mula 1,600,000 pasahero kada taon, target doblihin ang dami ng pasahero sa unang phase ng concession agreement at inaasahang lolobo sa higit 6 na milyon na pasahero yung capacity matapos ang kasunduan. Tiyakan niyang sisigla ang turismo, darami ang mga mamumuhunan at makapagbibigay ito ng mas maraming oportunidad sa mga nasa hilagang bahagi ng Mindanao. Malaki ang strategic advantage ng Laguindingan International Airport na malapit sa Cagayan de Oro, Iligan City at napapalibutan ng mga highly urbanized sa mga probinsya. Nagkakahalaga ng 12.75 billion pesos ang proyekto. Inaasahan naman nakikita ng papalo sa 3 bilyong piso ang pamahalaan at makapagbibigay ito ng 32,000 karagdagang trabaho. Bahagi ito ng programa ng pamahalaan na paigtingin ang connectivity at accessibility sa iba't ibang bahagi ng bansa. Samantala kasunod ang pananalasa ng Bagyong Christine at pinsalang idinulot ito sa iba't ibang bahagi ng bansa, siniguro ng Department of Transportation na handa ang ahensya sa paparating na undas. Nasa 3 milyong pasahero ang inaasahan sa mga paliparan at pantalan. Aabot naman sa 1,500,000 ang commuter na pupunta sa mga terminal ng bus. Malit lamang anya yung naging pinsala sa transportation sector dahil sa bagyo na nasa 100 million lamang yung damage sa mga seaport o pantalan, kaya balik operasyon na rin yung mga paliparan at bukas na rin yung mga pantalan. Pinaiiwas lamang alan ng DOTR yung ating mga kababayan doon sa Sorsogon, Pamatnog yan na pantalan dahil hanggang ngayon ay marami pa rin yung mga pasahero dahil nga na-stranded sila at naghihintay sila ng biyahe. Pero marami naman daw alternatibo na ruta na pwede nga puntahan, gaya halimbawa sa Batangas, meron dyan mga Roro going to Visayas area. Yan na muna ang latest mula rito sa Malacanang. Balik sa iyo, Alan. Maraming salamat, Clazel Pardilla. Samantala, halos 300 Filipino mula sa Lebanon ang ligtas na nakauwi sa bansa nitong weekend. Tiniyak naman ng pamahalaan ang iba't ibang tulong sa mga repatriated OFW. Si Bea de Guzman ng Radyo Pilipinas sa Balitang Pambansa. Ligtas nang nakauwi sa Pilipinas nitong Sabado ng hapon ang pinakamaraming batch ng mga Filipino repatriate mula sa Lebanon. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, iniulat ni Department of Migrant Workers o DMW Secretary Hans Leo Kakdak na dumaan pa sa Bangkok, Thailand upang mag-refuel ang eroplanong sinasakyan ng mga Filipino repatriate. Sinabi ng kalihim na sa 270 kabuoang bilang, 234 sa mga ito ang OFWs habang ang natitirang iba pa ay non-OFWs. Ang flight po carrying 200 Filipinos, around 234 OFWs, and the rest are mga overseas Filipinos, non-OFWs. Samantala, sari-saring ayuda ang natanggap ng mga Filipino repatriate mula sa Lebanon. Alinsunod pa rin ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na immobilize ng DMW at iba pang mga ahensya ng pamahalaan ang resources at assets upang tulungan ang Filipino repatriates. Kabilang narito ang cash assistance, medical assistance, maging mga training at livelihood assistance. In DMW, 75,000 pesos each. So 150,000 yon pesos na bibigay sa kanilang financial assistance. 20,000 pesos is from the DSWD. And ang DOH team ni Sec Teder Boss nakahanda rin para tumulong sa mga medical assistance sa immediate medical check-up. No? And then si TESDAT Director General Kiko Benitez ay may mga training vouchers din na libre. Sa kasalukuyan, mayroon ng 703 mga Pilipino ang napauwi sa bansa mula sa Lebanon, kabilang narito ang 47 mga dependent. Mula sa Radyo Pilipinas News, Bea Gaza de Guzman para sa Balitang Pambansa. Balita mula sa PNA, magkakaroon ng tulong pinansyal ang Government Service Insurance System sa lahat ng kanilang miyembro at pensioner.
Ayon sa GSIS, maaaring mag-apply ang mga miyembro ng emergency loan sa lugar na nasa ilalim ng state of calamity. Una nang sinimula ng programa sa lalawigan ng Albay at Naga City. Nais pa nila itong palawigin, partikular na sa mga lugar na labis na nasalanta ng bagyo. Ayon sa ahensya, maaaring humiram ng nasa 20,000 piso ang mga miyembrong wala pang existing na emergency loan. Samantala, nasa 40,000 piso naman ang maaaring hiramin ng mga miyembro na may existing balance. Magkakaroon naman ng 6% interest rate per annum o kada isang taon ang loan at maaari itong mabayaran sa loob ng 3 taon. Hinihikayat rin ng ahensya ang lahat ng kanilang miyembro na gumamit ng GSIS Touch app para sa mas madaling loan application at assistance. Patuloy ang pagpapaabot ng tulong ng mga mag-aaral ng Bicol University para sa mga kapwa Bicolano at iba pang individual na tinamaan ng Bagyong Christine. Si Angela Peñaloza ng Radyo Pilipinas sa Balitang Pambansa. Bagamat sinalanta rin ng Bagyong Christine, hindi ito naging hadlang sa layunin ng mga estudyante mula sa Bicol University na magbigay ng panibagong pag-asa at tulong sa mga nabiktima ng bagyo. Sa pangunguna ng University Student Council, sanibuwersa ang mga estudyante sa pagkalap ng anumang donasyon para sa mga taong nangangailangan ng tulong, maging ng mga alagang hayop. Una po namin ginawa ay nag-post po talaga kami sa Facebook. So, sobrang lawak po nung reach namin na audience. Kaya nagulat din po kami sa amount of number na na-receive po namin sa GCash. And yung donations po, sobrang dami ng nagda-drop off sa Bicol University College of Medicine. Batay sa pinakahuling ulat, umabot na sa mahigit 82,000 pesos ang donasyong nakalap ng Bicol University kasama ang iba pang in-kind donation. Sa ngayon po, nakalikom na po kami ng 82,173 and dun po sa nalikom namin, natutulungan po namin yung mga estudyante na nangangailangan ng pamasahe, ng pang-load, ng pagkain, and na-extend na rin po namin yung tulong namin sa ibang lugar. Tumulong din ang iba pang volunteers sa pagbibigay ng pagkain, hygiene kits at iba pang supply para sa nabiktima ng bagyo. Para sa mga nais tumulong, maaaring bisitahin ang Facebook page ng Bicol University, University Student Council para sa iba pang impormasyon. Pwede niyo po kaming i-contact via our Facebook page, Bicol University, University Student Council, at maaari rin po nila akong i-contact sa aking messenger po, Stacy Daniel Alamaras. Ang inisyatibang ito ay nagpapakita ng tunay na kabayanihan ng mga Pilipino sa gitna ng matinding pagsubok ng buhay. Mula sa PBS Radyo Pilipinas News, Angela Peñalosa para sa Balitang Pambansa. Binuksan na sa pangunguna ni First Lady Liza Araneta Marcos ang kauna-unahang International Conference on Women, Peace and Security sa Pilipinas na may temang Forging Collaboration and Convergence for Advancing Women, Peace and Security. Si Vel Custodio ng PTV para sa Balitang Pambansa Live. Princess, kasalukuyang isinasagawa ang kauna-unahang International Conference on Women, Peace and Security kung saan nakikiisa ang halos 700 delegates na binubuo ng foreign ministers at ilang mga kasapi ng peacemaking organizations dito sa Philippine International Convention Center sa Pasay City. Layunin ng International Conference on Women, Peace and Security o ICWPS na gawing institusyonal ang Women, Peace and Security Agenda. Ito ay sa pamamagitan ng pagbibigay ng boses sa mga kababaihan at pagkilala sa kanilang partisipasyon at pagpapairal ng peace and security. Tema na okasyon ang Forging Collaboration and Convergence for Advancing Women, Peace and Security. Kaya naman nagtitipon-tipon ang mga foreign ministers at international delegates sa kasapi sa mga peacemaking organizations mula sa halos 80 bansa. Para sa aktibidad ngayon, magkakaroon ng 2 ministerial high-level segments. Unang tatalakayin ng panel ang Enhancing Partnership between States to Build Sustainable, Gender-Responsive Peace and Security. Sumunod mapag-uusap strategies and other practical measures. Pagkatapos ay magkakaroon naman ng general discussions sa international organizations at civil society organizations. Layunin ng high-level segment na gumawa ng plataforma para sa mga government stakeholders para pag-aralan at suriin ang implementasyon ng Women, Peace and Security Agenda ng United Nations Security Council Resolution 1325. Magkakaroon ng Pasay Declaration sa pagtatapos ng sesyon. Mismong si First
First Lady Lisa Araneta Marcos ang nagbukas ng ICWPS na sinunod ang pagpapasinaya ng United Nations Secretary General Amina Mohamed. Nagsalita rin ng ilang opisyal ng pamahalaan, kabilang sila Department of Budget Management Secretary Amena Pangandaman, Presidential Advisor on the Peace Process Carlito Galvez Jr. at Department of Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo bilang keynote speaker. Delighted to join our government officials in welcoming the delegates of the International Conference of Women, Peace and Security to the Philippines. Since this summit is about women, my husband, Ferdinand Marcos, asked me to personally convey our welcome and to let you know that the Philippines is honored to host a conference of this significance and stature. Let's give a big round of applause to all the women, to welcome our women and also our men to our beautiful country. Once again, welcome to the Philippines. The world is facing unprecedented challenges, and though we may not know how to tackle them all, there is one thing we know for certain. It is imperative that women are at the core of our solutions. The Philippines' appointment of the world's first woman chief negotiator for a major peace agreement setting an example by ensuring that 1/3 of the people at the peace table were women, which is the minimum target that we have set ourselves in the United Nations. Princess, kasalukuyang nagaganap ang high-level panel at mamayang hapon inaasahang makakakuha tayo ng panayam sa ilang mga foreign ministers para pag-usapan ang paglilid nila sa proseso ng peacemaking process sa kanilang mga bansa. Tatagal ang conference simula ngayong araw hanggang sa Miyerkules. At yan muna para dito sa PICC. Ako si Vel Custodio para sa Balitang Pambansa. Maraming salamat, Vel Custodio. At diyan po nagtatapos ang 30 minutong ulat sa bawat sulok ng bansa. Samahan nyo kaming muli mamayang 6:00 ng gabi para sa updated at pinalakas pang balitaan mula sa PTV. Ako si Alan Francisco. Ito ang pinalawak na puwersa sa pangunguna ng Presidential Communications Office, kabilang ang Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, IBC at PTV. Mula sa IBC 13, ako naman po si Princess Jordan. Hatid sa inyo ang komprehensibong paghimay sa mahalagang usapin dito lang sa Balitang Pambansa.